I would love to sing for you. That's the title of our message. At ang aking awitin, mga kapatid, kahit hindi ako nakatoka, ay naglamin niyo pong mensaheng ito, ha? Ang hangad ko para sa inyo ay si Jesus. I wish you Jesus. I could wish you joy and peace to last there all life long. I could wish you sunshine, all this cheerful little song. And I could wish you happiness that this world could bring. But I wish you Jesus. But I wish you Jesus. But I wish you Jesus more than anything. I could wish you growth in faith, in hope and charity. I could wish you health and wealth, because the Lord prospering spirituality. But I could wish you paradise that this world could bring. But I wish you Jesus. But I wish you Jesus. But I wish you Jesus more than anything. Whoa, bless the Lord, oh my soul. Whoa, you know and taste the Lord is good. Whoa, 'cause He can make you whole in all. I wish you Jesus more than anything. Wish you Alright, open your Bible with me. Ang hangad po ng inyong pastor, pagpalain kayo. Buksan ninyo yung Biblia, mga kapatid. So 2 Samuel. Excuse me for skipping for a reason. The book of Acts, our series lesson. Tatapusin ko lang itong diin ng Panginoon na ibinigay niyo sa akin, because this message, pangatlong Sunday na ito, is very timely, answering all your life's questions and curiosity. 2 Samuel chapter 7,
Nandiyan ba kayo? Say amen. Pag-pray ninyo at umatake ang aking migraine. At yung mata ko'y nakikiraw-kiraw, kalahati lang ang nakikita ko. 2 Samuel, please. Chapter 7. Verse 28. Tingnan nyo sa screen, sabay-sabay tayo. Labanan natin ang lungkot. Huwag tayong paapekto sa mga wala. Basta mahalaga, ang intention mo itagpuin ng Diyos na personal. Sumamba ka sa Espiritu at katotohanan. At nilayo ng Diyos na rito ka para tugunin ang iyong spiritual na pangangailangan. Ready? Handa po? Basa. And now, O Lord God, Thou art that God, and Thy words be true. And Thou hast promised this goodness unto Thy servant. Next. Therefore, let it please Thee. Therefore, now let it please Thee to bless the house of Thy servant, that it may continue forever before Thee. For Thou, O Lord God, hast spoken it, and with Thy blessing let the house of Thy servant be blessed forever. Oh my! Let the house of Thy servant for such blessing be blessed forever. Hilingin natin pag-pray mo, Brother Jess, ang iyong maglingkod. You pray. Pinagdalangin namin Diyos, mga Panginoon sa lahat, mga Panginoon na iwan po ang away, pagtanggol ito, Panginoon, Pastor, sa ito ng pulpito, upang may bahagi ng maayos, ang iyong mensahe ng umaga sa pagpakinig. Panginoon, ikaw ang nabukob, ang sindi po, Panginoon, ang kaaway sa kalagitnaan, at mga Panginoon ay patahimikin mo mga bata, habang maraming mensahe, at maaluhan po, Panginoon, bago sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. Ang pulpitong ito, ang hatid sa inyo ay pagpapala. Pagpapala na katulad ng naging karanasan ng lingkod ng Diyos, si Haring David. Mga kapatid, hindi po masama na tayo ay kumopya ng magandang kokopyahin sa buhay. Well, maaari sabihin mo, bakit ko kokopyahin si David? Si David ay nahulog sa babae at pumatay at naging magulo ang kanyang pamilya. Yan ay natala sa Biblia, hindi suggestive. Ano ibig sabihin, Jessa, ng suggestive? Hindi iminumungkahing gawin mo yung ikinuwento tungkol sa buhay niya. But rather, it is descriptive. Pag sinabing descriptive, inilarawan lamang ang buhay ni David sa mali niyang desisyon na kapag siya hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, ay talagang masasaktan siya, magdurusa siya, at ayaw nating tayo masaktan o magdusa. Ang pag-uusapan natin yung magandang liwanag na kwento ni Haring David kung paano siya pinagpala. And should I say, we will dwell on the suggested lesson of the life of David. The title of our message is, please show on the screen, Baptist, be blessed like David. Hindi na ako magpapataas ng kamay. I do believe that is your purpose why you're here. Amen. May the Lord bless me, my life, my family, my country, my son, my daughter, my wife, my future. At ang Diyos ay hindi killjoy. Meron po akong kanta na ituturo po sa inyo. At ipakita mo ang kanta na yan. Yan. Tatawag tayo ng nakakaalam ng kanta na yan. Si Jonah, hindi ako nagkakamali. Si Jess, nakakaalam din. Si Carol, nakakaalam din. Si Willard, nakakaalam din. Okay? Maliw, do you know the song? I am blessed and I know that I am. You heard that song? Okay. Gaylord, halika rin dito. So yung mga tinawag ko, and even Jessa, I do believe, naging Sunday school teachers sa kids department. You can jive and sing along. Ano po, halika dito sa unahan, bilog kayo. Dito sa pulpito. Yan. Dahil ang dito, around the pulpito. Lahat ng tinawag ko, halika. Baka mo to, blessing bagay ako sa inyo.
Can you come, Jessa? Bob, do you know the song? I know that you know. Halika. Okay. Yeah. So, paikot tayo. Paikot. Pero habang naka-form circle tayo, eyes on the screen. Dito ka, Jonah, para kita mo rin. Sige, sige. Continue. Yan. Sige, sige, sige. Yan. Alright. All of us will sing. If you don't know, please know this song. Ito ay paboritong kanta ng mga bata. Paborito ko. Kanta nung ako'y bata pa. Okay? Paikot tayo. Alright. Ganitong gagawin natin. Magkaroon tayo ng game song na tinatawag natin. Round song. Pag kinanta natin yan, sabi dyan sa bandang dulo, and if you happen to ask me, next line, how are you, brother Jess? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Alright, so, yan. Aabutan ko siya ng blessing. Okay? Tatanggapin mo. Tapos, si Jess naman, ang magsasabi, how are you? Kung sino man ang tatawagin mo, sasagot halimbawa tinawag mo si Jess, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, iaabot mo yung Moby. Okay? O sige, do you know the sequence? Jonah? Aware ka? O sige. Wherever I go
ika nga ay nagdalawang isip, nag-join sa ating game song. That's a popular song ng ating kabataan. Sarap balik-balikan. Lalo na yan po ang inog ng ating mensahe. Mamaya magbibigay ako sa mga bata. Masarap talagang pakiramdam na ikaw ay nagpapala. At ganon din naman ang pakiramdam kapag ikay pinagpala. Sa dami-daming kwento sa Biblia at mga karakter, ay akin pong talagang dinadala kayo sa kamalayan sa lalaking itong si David. Di ba kayo nakakahalata sa pastoral care ang ating bida ay si Abigail, yung pangalan ng anak ko. At ilang linggo na natin pinag-usapan ang buhay ni Haring David, kaya yan ang ipinangalan ko sa anak ko. They are both my favorite Bible characters. Mga kapatid, when we say blessed, ito po sa Hebreo, lumang tipan ay Asher, at sa bagong tipan, Griego ay Makarios. Nang ibig sabihin ko ay be happy, o kaya ay be fortunate, o kaya be favored, o kaya be set apart, be consecrated for believers. True blessedness is a spiritual state of contentment. Ang tunay na pagpapala ay narating mo ang spiritual na estado ng masaya ka sa meron man o wala. And joy derived from their relationship with God. Talagang kagalakan na sa Panginoon, wala sa material na bagay. Rather than from external circumstances like wealth, comfort, or success. I hope narating na natin na talagang tayo masaya sa Panginoon. Sabi ang awitin, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo, babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan, ang maging na kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sa awitin po, I'm blessed and I know that I am. Do you know that you are blessed already? Yeah. Why? Because Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am. Because He promised me to give a new life. Dati, patapon ng buhay, nasa sanglibutan, nasa kasalanan, nasa bisyo, walang direksyon. Pero ngayon, alam na natin kung ano ang layunin ng buhay. I'm blessed because He walks with me. Napakapalad mo pag nararanasan mong lumalakad si Jesus na kasama mo sa iyong buhay. At naroon, He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you, my friend? I can say, I'm blessed. I'm blessed. And I'm blessed. But we are going to discuss that blessing of David. I'm campaigning all the Baptists, child of God, born again, baptized in the Holy Spirit, renewed in the Spirit, member of the family of God. I want you to be blessed like King David. Mga kapatid, bilang paalaala, no October 19 ay narinig niyo po ang mensahe, Baptist, beware. Beware to imitate King Saul's misbehavior. We ought to quash his demonized leadership. And then last October 26, ang aming wedding anniversary and teachers and pastors and preachers month appreciation month, ay pinag-usapan po natin, Baptist, behave like David. Yun ang narinig ni Sister Rose. Sabi niya, tuwa-tuwa siya umuwi, may karga ng makalangit na kapangyarihan. Yun po ang susi. Simula nung siya ay maliit pa lamang hanggang sa makapatay ng higante. Hanggang sa siya ay nasa palasyo, pinangakuan ng malaking sahod, binigyan ng magandang pwesto bilang general ng mga sundalo, at siya ay naging kasama ng Haring Saul, at ang kanyang pamilya ay binigyan ng pribilehiyong mabuhay
ng malaya, masagana sa palasyo na hindi sila nagbubuwis. At si David, mga kapatid, ay nirigaluhan ng kanyang unika iha na si Michal para kay David upang mapangasawa. Hindi mahal ni David, pero si Michal ay in love kay David. Pinag-usapan natin ang mga magagandang asal kung bakit ang Diyos ay iniangat si David. Tama po ba? Magandang asal na hindi siya oportunista, magandang asal na lagi siyang sumasangguni sa Panginoon, magandang asal na pinipili niya ang tunay na lalabanang kaaway, ang diablo, hindi ang isa't isa. Magandang asal na siya rumirespeto kay Haring Saul kahit masama. Magandang asal na itong si Haring David, mga kapatid, pinag-usapan natin na siya ay bago gumawa ng mayor na hakbang o desisyon sa kanyang buhay, lagi siyang sumasangguni sa Panginoon. Amen. Hindi niya niyayabang ang buhay na nakadepende sa kanyang sariling galing. Lagi siyang kumukonsulta sa ating Panginoon. Kaya naman, ang huling talatang ating binasa, and the Lord set the name of David, high name thereby. At ang Panginoon ay iniangat si David ng mataas na pangalang higit sa kahit kanino man. Yung po mga nauna na ating pinag-usapang pagpapala na ay umpisa pa lang. Ako'y naniniwala, marami na akong miyembro na nag-uumpisa ng umani ng pagpapala mula sa Diyos. Kanina lang nakarinig ako, isang anak ng Amen Brigade ay na-promote ulit sa kumpanya. Yang mga ganyan, mga kapatid, hindi pat kaingitan, kundi tayo makigalak sa dapat ikagalak. Palakpakan natin. Gusto natin marinig ng magagandang karanasan at kwento ng buhay. Nakakasawa na disgrasya, naghiwalay, na aksidente, na ospital, nalugi, natanggal sa trabaho. Part naman yan ng proses ng buhay. Pero hindi laging ganon. And I wish and pray na patapos na tayo doon at nag-uumpisa na tayo sa bukang liwayway ng pag-asa. Sana ay ika ngayong bamumod na nakaraan, kung talagang malalim ang sugat na nilikha ng ating pagsuway sa Panginoon, ay ayaw mong maulit-ulit. Ako'y na-aksidente ng mayor na aksidente, putol ang aking paa. Pag ako, ma'am, ay nakakakita ng naa-aksidente din at duguan, ako'y kinikilabutan. Nang bilis mag-flashback sa akin ang aking karanasan. Kung paano ko humiyaw sa ospital, kung paano ko magtiis doon sa init, ang bigat ng aking pangit na nakaraan. Yan ay mga nightmares o bangungot na nakaraan. But I pray, mga kapatid, mapagod na tayo sa konsekwensya. Mag-enjoy tayo sa pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, ako po ay dumadalangin na sa mensaheng ito, kayo pa rin na yung kinakausap. Baptist, be blessed like David. I want you to be blessed. Every day, every night, I pray to the Lord that He will bless you. Mag-umpisa ka sa maliit, palalakihin ng Panginoon. Mag-umpisa ka sa wala, pupunuin ka ng Panginoon. Mag-umpisa ka sa ika nga ay parang walang pag-asa, bibigyan ka ng Panginoon ng puno at buhay na pag-asa. Ganyan kabuti ang ating Panginoon Diyos. Bago ako magpatuloy, mga kapatid, meron po akong nakasama sa Hong Kong sa mission house ni Pastor Errol Inverna. Siya po ay malayo matanda sa akin sa gulang, pareho kami pastor, pareho kami speaker. Ako sa umaga, ako sa final challenge ng umaga at final speaker ng gabi. Ang itsura niya, i-describe ko nga, ubos ang buhok, at ang natira yung mga puti, lubog ang mukha, Joel, baduy ko magdamit parang si Mr. Bean. Oo. At kung lumakad siya, Brother Jesse, ako talaga si Mr. Bean. Ganyan. Tapos kung magsalita, parang si Kuya Cesar. Mabagal.
Kung ano yung kilos niya, ganun din siya mag-isip, ganun din siya magsalita. So, siya po mga kapatid ay tahimik. Kung hindi mo kakalabitin, hindi ka papansinin. Kung hindi mo tatawagin, hindi magsasalita. Kaya palibasa ako naman mga kapatid ay sabihin natin sociable na person. Pero ang impression ko sa kanya, kung siya man ay pastor, kaawa-awa namang pastor Arya. Paano kaya ito pinapakinggan ng kanyang mga tao? Paano kaya ito makakadala ng kanyang mga miyembro? For 2 weeks nang stay ko doon, nakasama ko siya lagi sa kwarto. Kasabay kong mag-almusal, nanghalian at maghapunan. Yun ang nasa isip ko. Negative impression. Ako naman ay nagkasala. Hindi lang sa paghatol ko sa kanya, kundi sa pagmamalaki. Ilan na po kayong taon? Sinabi ko. Bata pa, sabi niya. Sa gawain, ilan na kayong taon? Sinabi ko. Matagal-tagal na rin, sabi niya. Kamusta po ang inyong gawain at buhay, pastor? Maluma na yun, ha? Eh di siyempre, ang ikikwento ko lang yung maganda. Alam pa namang i-degrade ko yung sarili ko. Amen, nakaka-bless. After 13th night na kami magkasama, naglakas loob na ako magtanong, Jester. Pastor, ilang taon na po kayo sa ministry? Ang sagot, 40 years. Matagal. Nadulas ako, ilan ho ang inyong miyembro? Sabi niya, lahat-lahat, 1,500. Ilan po ang tapat? 300. So yung 1-2 hindi tapat. Iniwan ako. Anong estado ng 1-3? Ng 1-2? Sabi niya, sila ay nadala ko kay Jesus na abogado, doktor, inhinyero, kapitan ng barko, nakikinig ba kayo? Negosyante, asensado. Pero palibasa, malalaki ang kanilang ulo. Gusto nila akong baguhin sa ekspektasyon at standard ng sanlibutan at hindi ako nag-yield sa gusto nila. Sapagat tinuturo ko, accept me the way I am. Nandiyan ba kayo? Amen. Eh dahil hindi ako nagpabago sa paraan at gusto ng tao, iniwan ako ng 1,200. So, nung maiwan po kayo, sino yung mga naiwan? Ito yung magandang drama. Ang naiwan lang sa akin ng panahong yan ay 50 mga bata. Mga magulang hindi nagsisimba, yung 50 mga bata na mga elementary students. Parang sina Jessa lang, sina Jester lang, sina Micah lang, sina Hannah lang, kaliliitan lang. So, ako naman inaawa. Kawawa naman kayo. At the back of my mind. Kailan nangyari yun? 15 years ago. So ngayon sabi niyo 300 na miyembro niyo, oo. Ano ngayon ang estado po ng gawain? Nagsipag-asawa yung 50. At nagkaroon ako ng 300 na mga miyembrong matatapat. Hindi ako iniwan. Nandiyan ba kayo? Grade 2 lang ang natapos ko. Meron akong 10 abogado ngayon. 7 doktor. 16 na kapitan ng barko. Mga nurses at engineers at mga professionals na pinapakain ko lang at tinuturuan at pinagtyagaan sa salita ng Diyos. Hindi ako kaakit-akit tignan. Kaya ako'y iniwan
ng mapaghusgang mata ng karnal ng sanlibutan. Hanggang sumagad ang edad 40 ko sa ministry. Through thick and thin, ay sinamahan ako ng 50 na mga yan. At ngayon, sa 40 taong ko sa ministry, ano pong kalagayan ngayon? Hindi lang ng estado ng mga binabagay ng mga miyembro. Nakakatuwa. Excited ba kayo makinig? Ang trip ko sa US, sagot lahat ng aking miyembro. Balikan. Nakailang beses na akong balik sa Europe, sagot lahat ng mga miyembro. Nag-celebrate kami ng 50th wedding anniversary ni Mrs. Sagot lahat ng mga miyembro. Trahe de boda, sing-sing, handaan, regalo. At ang ninong at ninang sa aming 50th ay yung 50 mga batang nanatiling kasama ko sa hirap at ginawa. Kamusta po ang inyo pong simbahan? Masaya ang aming simbahan, walang sakit sa ulo. At meron po kaming simbahan na nagkakahalaga, baka magulat kayo ha, 50 million na simbahan, 5 palapag, centralized air condition. Ang capacity ay 1,500. So gaano po kalaki ang inyong lupa? Lahat-lahat ang lupa namin na ibinigay ng Panginoon ay nasa 1.5 hektarya. May dormitoryo, merong paaralan, merong Bible school, may pastoral house, may workers house, may basketball court, at meron ding libingan. Anong sikreto ninyo? Ang aminin mong wala kang galing at aasa ka lang sa Diyos. Yan ang sinabi po ng Panginoon ni Nathan kay David. Nasabi niya, Panginoon, ako'y mayaman na at hari, masagana na. Binigyan mo ako ng bahay at iyong tinupad ang iyong pangako sa akin. Ngayon ay gusto kong ipagpagawa ka ng bahay. At ang sabi ni Prophet Nathan, gawin mo, O Haring David, ang nasa ng iyong puso. At nung gabi na yon, umalis si David, kinausap ng Panginoon si Prophet Nathan at sinabing, Nathan, sabihin mo kay David, basahin niyo po mga kapatid ang 2 Samuel chapter 7 verse 8. 2 Samuel, paano ipinamukha ng Panginoon kay David? Basahin natin sa Tagalog. Maganda sa Tagalog para naintindihan ng lahat. Ngayon nga'y Nathan, ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Handa ba kayo? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kinuha kita mula sa kulungan ng mga tupa. Sa pagsunod mo sa tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan sa Israel. What's the transition that transpired? From sheepcote, from following the sheep, marungis yan, pinagpapawisan, at hindi kahangahangang trabaho yan sa Israel. Hinahamak ng taga-sanglibutan. To sheik of the nation of Israel. S-H-E-I-K. Sheik means leader. At yun nga sinabi ng Panginoon, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan sa Israel. So, I am saying, the more na inaamin natin sa ating sariling wala tayong galing at talagang ipamumukha ng Panginoong hindi ka dapat umasa sa iyong galing, sa iyong nakaraan, mas maganda mga kapatid na nanatili tayong mababa at umaasa lang sa Panginoon. That's the behavior of David. Nang kanyang harapin ang higanting si Goliath, sabi niya,
ang digmaang ito, ang labang ito ay sa Panginoon, hindi sa akin. Ang laban natin, mga kapatid, kalaban mo ang kahirapan, kalaban mo ang karamdaman, kalaban mo ang gabundok na problema, ang malahiganting kagipitan sa buhay. Yan ang kalaban ng maraming mga Baptist. At sa iyong sariling lakas at galing ay huwag kang umaasa sapagkat ang iyong digmaan ay sa Panginoon. Mga kapatid, I hope nakukuha niyo na po ang mga linamnam ng aking panimulang salita. Yes, David is blessed because of his exemplary behavior, last point last Sunday. So he experienced ultimate exaltation of God upon his life. Bibilisan ko po. David is blessed because of his exemplary behavior, and so he experienced ultimate exaltation of God upon his life. Mangyayari din sa iyo yun. Panalangin ko sa buhay ko, iangat ako ng Panginoon. Panalangin ko sa bawat isa sa inyo, pamula sa sheep coat, pamula sa tupang sumusunod, ay gawin kayo ng Panginoon na makaranas ng ultimate exaltation sa inyo at aking buhay. May tatlong bagay akong ibabahagi sa inyo. Number 1, show on the screen of the outline. Write this down. David's blessing is uppermost. It is the paramount promotion of God. David's blessing is uppermost. Sagad sa kadakilaan. Supremo. Napakahusay. Napakatingkad ng kulay ng pag-aangat ng Diyos sa Kanya. The word paramount means supreme. Paramount promotion of God, nang ibig sabihin, more important than anything else. Uppermost, beyond compare. Ang dami ko na nakikitang mga pastor at yan ay obserbasyon ni Brother Jess. Sa mga inyong tinawag, seryosohin niyo ang panawagan at si Jess ay nakakamasid na mga pastor na walang-wala nung una ay talagang pinagpapala ng Panginoon ng hindi kawasan. Mga naglalakad lang, ngayon ang sasakyan nila ay hindi mabilang. Si Alex nung kanyang birthday, binigyan ng Panginoon through the members ng BYD. Inalalayan ko siya na ang kanyang simbahan sa Cuenca ay binabato sa isang rented, haunted house. Nakita mo yun? Ngayon po, ay nagpapagawa sila ng adjacent na simbahan ng worth 8 million. Sa kasalukuyan ay minakatayo ng 12 million. Pinagpala siya ng Panginoon si Pastor Rusty, si Pastor Hernandez, si Pastor June Andan, si Benny Abante, si Dr. Laurena, si Gisalva, si Nemuel Lisada, at ako'y nakakaramdam ng kapatid, utay-utay na ako'y pinagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, gusto ko rin na katulad ni David na ang mga alipin ng Diyos, katulad ni David, ikaw at ako, ay makaranas ng David's blessing that is so uppermost or paramount, beyond compare. Ang Diyos ang mag-aangat sa iyo, hindi tao. Babasa po tayo ng mga talata. Di ba meron kasabihan, pakakantahin ko ang aking gitara. Ngayon, ang pagsasalitain ko sa mga puntos na ibinigay ng Panginoon, pakakantahin ko ang aking Biblia. Okay ba yun sa inyo? Kaya magbabasa tayo. Tagalog, 2 Samuel chapter 5 verse 1 to 5. Namatay na si Haring Saul at ito ang kanyang naging karanasan. Nang magkagayoy, tingnan nyo ha, naparoon. Sino sila? Ang lahat ng mga lipi ng Israel, 12 tribo, kay David sa Hebron at nagsipagsalita
na nagsisipagsabi, narito, kami ay iyong buto at ang iyong laman. Sila pa yung nagmamakaawa na ilapat nila ang kanilang sarili kay Haring David. Hindi insecure si David sapagkat halata ng buong Israel na ang Diyos ay nakay Haring David. Verse 2, sa panahong nakaraan, nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel, ibig sabihin namumuna sa digmaan at nagtatagumpay at nakakaranas ng kalayaan sa Israel. At sinabi ng Panginoon sa iyo, makinig sa akin, ikaw David ay magiging pastor ng aking bayang Israel at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. Verse 3, nakakatuwa mga talatang yan. Sabi ko, ang Biblia ko ang aking pakakantahin. Sa gayo'y nagsiparaon ang lahat, ng mga matatanda, Amen Brigade sa Israel. Salamat sa Amen Brigade and Blessed Women na dito na inuban, dito na sinubok na hindi kailanman, gaano mang kahirap ang buhay, iniwan ang kanyang pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa gayo'y nagsiparoon ang lahat ng mga matatanda sa Israel sa hari sa Hebron at ang haring si David ay nakipagtipan o kasundo sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon at kanilang pinahiran ng langis si David na maging hari ng Israel. Verse 4, si David ay may 30 taon, 30 years old pa lang, nang siya ay magpasimulang maghari at siya ay nagharing 40 taon. Verse 5, sa Hebron ay naghari siya sa Huda ng 7 taon at 6 na buwan. At sa Jerusalem ay naghari siya ng 30 at 3 taon sa buong Israel at sa Huda. Ang mga tao ang nakikipagsiksikan na sila'y ma-identified na kasama ni David. At sila'y nagkasundong lahat, hindi nila binalagbag, hindi nila binalasa, hindi nila kinontra, matanda at bata, babae at lalaki, mayaman at mahirap, ay pumunta na itinaas nila ang pinahiran ng langis bilang pastor ng bayang Israel. Dagdagan pa natin, 2 Samuel chapter 5, verse 9 to 12. Please po, makinig kayo doon sa uppermost blessing, paramount beyond compare. Verse 9, at tumahan si David sa katibayan at tinawag na bayan ni David at itinayo ni David ang kuta sa palibot mula sa Milo at sa loob. Verse 10, at si David ay dumakila sapagkat i-relate mo sarili mo ha. At si Kiko ay dumakila ng dumakila. At si Gaylord ay dumakila ng dumakila. At si Jess ay dumakila ng dumakila. At si Rose ay dumakila ng dumakila. Sapagkat ang Panginoon na Diyos ng mga hukbo ay sumasa Kanya. Hindi ikaw ang dahilan. Siya ang may kagagawan, siya ang sikreto, bakit iaangat ka ng lubos na kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya magpakahusay ka lamang sa Panginoon. Huwag kang magkaroon ng buhay na nagpapalungkot sa Diyos. Ayusin mo ang buhay mo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang iyong natatanging pag-asa na magbibigay sa iyo ng uppermost blessing and paramount promotion. Say Amen. Amen. Verse 11. Tingnan mo, pati bansa, mga kapatid, saan ito? Sa Lebanon. Kalaban yan ngayon. Takot na, ayaw ng gumera. Nakipagkasundo ang maraming mga bansa. At si Hiram na hari sa Tiro ay nagpadala kay David. Wow, hindi nangihingi si David. Nagpadala kay David ng mga sugo at ng mga puno ng sedro at mga anluwagi at mangdadaras sa bato at kanilang ipinagtayo si David ng isang bahay.
Ang sabi ng Panginoon, hindi pinangako ni King Saul yan. Pero ang Panginoon, kapag naging tagapagpakain ka sa aking mga tupa at naging pastor ka sa Israel, bibigyan kita ng bahay. Alam mo kung sino nagbigay ng bahay kay David? Unbeliever pa. Si Haring Hiram. Isang bahay. Next, verse 12. Tingnan nyo lang ha. Sana, Brother Jess, Sister Rose, Carol, Rose, Hannah, ano pangalan ng katabi mo? MJ. Jessa. Si Jessa may bahay na. Si Jess may bahay na. Si Malu may bahay na. Si Rose may bahay na. Taas ang kamay na gustong magkabahay. Taas. Amen. Sarili. Praise the Lord. Pangarap niya. Taas na binigyan na ng Panginoon ng bahay. Taas. Amen. Praise the Lord. Taas, Malu. Para makita, Malu, taas ka. Amen. Sa mga wala pa, hintayin nyo lang ang panahon nyo. Iaangat kayo ng Panginoon. Now, kailan yun? Bambang, basahin mo verse 12. Ready, basa. At nahalata ni David na itinalaga siya ng Panginoon na maging hari sa Israel at kanyang itinaas ang kanyang kaharian dahil sa kanyang bayang Israel. Kinakailangang Joel, ikaw ay makahalatang itinataas ka ng Panginoon dahil may umaasa sa iyo, Jew. Kinakailangang Kikong itaas ka ng Panginoon dahil may umaasa sa iyo, mga anak. Kinakailangang itaas ako ng Panginoon dahil may umaasa sa aking asawa at mga anak. May umaasa kay Haring David. Yun, kaya sa iniangat ng Panginoon, nakikinig ba kayo? Dahil pag iniangat na ng Panginoon at maluwag ang desisyon at pamumuhay at kalooban ng isang hari, ang makikinabang sa isang haring sinamahan ng Diyos at pinagpala na kanyang nahalata ay makikinabang ang bayang Israel. Ang iyong asawa dati backslider at nahuli sa pagdadrugs, Rose. Nang humingi ng tawad at nanumbalik silang magkakapatid, nandiyan si Gilo ng saksi. Pati si Jael. Bumalik. Tuwing pupunta yan dito, hihingi ng panalangin. Tuwing pupunta rito, mga kapatid, mag-aabot ng love gift, ng tithes. Tuwing pupunta dito, si Eliezer na yung asawa, ay hihingi ng payo, tama bang gagawin ko? Isang hiningi niya ng payo, Pastor, kalabisan ba sa Diyos na ako'y mangarap ng mas magandang buhay? Sabi ko, hindi. Ano ba yung gusto mo? Parang may mangyayari pang mas maganda sa buhay ko. Gusto ko magturo sa ibang bansa. Ako ho muna'y magmamasteral. Ipagpepre niyo po ba ako? Sige, ipagpepre kita. Nakatapos, nakapasa. Pastor, ako'y mag-e-entrance exam sa US. Bagsak nung una, pero hindi sumuko. Sapagkat nahalata ni Eliezer na ang Panginoon ay hindi na mabigat ang kamay sa kanya nang siya'y nagsisit na numbalik at nagpaayos ng buhay. Nahalata ni Eliezer na ang Panginoon ay sumasa kanya. Kung sumablay man ang una at pangalawa, ay kinakailangan niyang ilaban sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang buhay. At ngayon nga si Eliezer, mga kapatid, ay nagtuturo na sa Soledad Elementary School sa California, USA. Pinagpapala siya ng Panginoon. Bakit kinakailangan pagpalain si Eliezer? Dahil may Rose na umaasa at may dalawang anak na umaasa. Bakit kinakailangan pagpalain si Malu kahit wala si Bon? Maramdaman mo dahil may Micah at may Hanang umaasa. Bakit kinakailangan pagpalain si Pastor Darrell at maranasan ko yan at mahalata dahil maraming simbahan at maraming mga pastor at maraming mga manggagawa at maraming kaluluwang umaasa na sila'y pagpalain din. Hello? Bakit kinakailangan gumaling si tatay, wag mo nang mamatay at siya'y magkaroon ng panibagong lakas at hindi siya papayag na siya'y gugupo ulit ng karamdaman, Tatay Ruben?
dahil maraming umaasa sa iyo. Anak mo ay mabautismuhan at makatapos sa pag-aaral. Iaangat ka ng Panginoon. Kayong lahat ay kinakausap ko. Ipapahalata ng Panginoon sa iyo na sasama siya sa iyo at itataas niya ang iyong buhay at ang iyong kaharian. Alang-alang sa mga taong umaasa sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin po natin ang 2 Samuel chapter 7. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 7 verse 1, sarap naman ang buhay ni David, ha? At nangyari, nang ang hari ay tumahan sa kanyang bahay. Hindi na nangungupahan. Walang maiinggit. Ipapahalata sa iyo ng Panginoon na handa na siya. At nangyari na ang hari ay tumahan sa kanyang bahay at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat ng mga bumbay at maniningil, ospital at karamdaman, kamunduhan at kahirapan at kompromiso. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot. Basahin natin ang verse 8 to 10. Abang na abang kayo. Ako excited akong ituro ito eh. Tingnan niyo ang verse 10. Verse 8. Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kinuha kita mula sa kulungan ng mga tupa. Ang anggo mo sa pagsunod sa tupa, ang asim ng pawis mo upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan sa Israel. Next verse please. At ako'y sumaiyo saan ka man na paroon at aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo at gagawin kita Lee, Gelor, Joel, Ram, Carol, Erica, Jester being promoted. Ito mong gagawin ng Panginoon. Gagawin kitang isang dakilang pangalan gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. Verse 10. Ang sabi diyan, at aking tatakdaan ng isang daang dako ang aking bayan na Israel. Ibig sabihin, diyan ka na popondo, hindi na kayo babalik sa Israel, hindi na kayo pupunta sa ilang. Ipopondo na kayo sa bayan Israel. Inyo na ang lupang pangako. Amen. At aking itatatag sila, tingnan nyo ha, nang itatag si David, itatatag ang mga tao ng Diyos upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako bambam. At huwag nang mabago pa o palipat-lipat, pabuhat-buhat, paupa-upa ang aking mga miyembro. Praise the Lord! Yeah. Ikaw magkakaroon ka ng sariling lupa. Ipahahalata ng Diyos yan. Amen. Ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan, hindi ka na mga kapatid gigipitin ng tagasanglibutan na gaya ng karanasan mo nung una. Nakakatuwa ba ang Panginoon? Huwag kang magpakagaling sa kumpanya. Magpakagaling ka sa Diyos. Uulitin ko ang diin ng aking mensahe, huwag kang magpakagaling sa kumpanya o sa tao. Sa Diyos ka magpakagaling. Hindi ka na mangungupahan, William. Mahahalata mo isang araw, magtataka ka ng mensaheng ito, kung ito man ngayon ay propesiya, maya-maya ay isang katuparan sa buhay mo bago ka pumikit ang mata.
Hello? Amen. Basahin natin ang verse 12 to 16. 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 16. Pagka ang iyong mga araw ay naganap na, ibig sabihin namatay ka na, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng kaluluwa sa araw ng mga patay. Hindi. Aking ibabangon ang iyong binhi, may successor. Pag nawala si Jess, may Jester na ibabangon. Pag nawala si Kiko, may Joshua. Pag nawala si Darrell, may David. Pag nawala si Malu, may Mike at may Hannah. Pag nawala si Gaylord, merong Ram. Pag nawala si Alvin, meron din siyang anak na ipinalit. Pag nawala, mga kapatid, meron kang masuhusay na angkan at lahing susunod sa iyo na mas magaling pa ang buhay kaysa sa naranasan ng kanyang tatay. Hello! Lahat ng tatay dito ang gusto. Mas magaling ang anak niya kaysa kanyang sarili. Kaya makinig ka sa tatay niya. Dahil walang inisip yan kundi magtagumpay ka kesa sa kanyang naranasan. Hindi ako sumisigaw na galit. Ako'y natutuwa lang sa katotohanan ito. Kung baga sa mga kapatid manggang hinog, ay malapit na tayo mga kapatid maghiwa-hiwa bilang disyerto at panghimagas pagkatapos ng ating pananghalian. Hello? Nandiyan po ba kayo? Okay, natutuwa sa Panginoon. Basahin natin mga kapatid. Pagka ang iyong mga araw na nagmumula sa iyong tiyan, galing sa iyong angkan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Tumalun tayo mga kapatid. Verse 13, please. Kanyang itatag, ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Next, please. Ako'y magiging ama ni Solomon na anak mo, at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, katulad ni David, nagkasala rin. Si Solomon, nagkasala din. Aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng mga panghampas ng mga anak ng mga tao. Next verse. Mawawala ba sila sa kaharian? Hindi. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mawawalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis kay Saul na aking inaalis sa harap mo. Ibig sabihin, yung continual kingdom ay nasa lahi ni David. Yung continual blessing or Davidic covenant ay dapat maranasan ng mga tao na dapat maging tatay ka, a man after God's own heart. Can you agree with me by saying amen that the blessings that David inherited from the Lord is uppermost? Amen. Can you say and agree with me that David experiences a paramount promotion? Amen. Beyond compare? Amen. It's supreme. Now we'll proceed to point number 2. David's, number 2, uttermost blessing. Sa mga talatang ating binasa, David's blessing is uttermost. Ano ibig sabihin ng uttermost? Hanggang dulo, walang katapusan. Yung uppermost, ang taas. Ang Diyos ang may gawa, kaya mataas na pangarap at katuparan. Hindi lang yan vertical na pagpapala, pamula lupa, abot hanggang langit, uppermost. Kundi yan ay uttermost na pagpapala, pamula kung saan ka inilagay ng Panginoon, hanggang sa lumawak ang inyong angkan ay hindi kalulubayan at tatantanan ng Panginoon ng pagpapala. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita sa sumpa ay susumpa kita ng 3 hanggang 4 na salit-saling lahi. Pero sa pagpapala ay pagpapalain kita sa 3 hanggang sa 4 na salit-saling lahi ng mga taong natatakot sa akin. Gusto mo bang maranasan niya ng angkan mo? Patay ka na. Nakikinabang pa ang iyong mga anak at manugang at biyanan. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo.
tingnan niyo po paano naranasan ni David yung uttermost. Ako, huwag kayong mapagod sa akin at ako'y excited i-reveal sa inyong sikreto ng pagpapalang walang katapusan, hindi lang nakapondo sa iyo. Ang dami mga tatay, siya lang ang pinagpala, pagkatapos niya wala na. Yung DLTV ko, pinagpala. Nung mawala ang may-ari, si Ponciano, nawala na rin. Si SM, Henry C., kabaliktaran, nawala na si Henry C., pero ang kanyang 6 na mga anak hanggang iyon ay nakikinabang pa. Gusto ko po mga kapatid na maranasan ko na kahit kami patay na, ang simbahang ito ay aasenso at lalago ng mga susunod na henerasyong magpapatuloy ng pagsambat, pagtatapat sa Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Amen. Huwag niyong pababayaan ang gawain. Ang sikreto ng inyong pag-unlad ay ang pagmamahal niyo sa gawain ng Panginoon na siyang diin ng ating mensahe. David's blessing is uttermost. It is the priority that David preferred. Anong ibig sabihin yan? Di ba binigyan siya ng bahay? Binigyan siya ng kaharian? Binigyan siya ng mga tao? Binigyan siya mga kapatid ng lahat ng luho at layo sa buhay? Ating napag-aralan, ang ugali ni David, siya ay hindi oportunista. Hindi siya makasarili o nakasentro lang ang pagpapala sa kanyang sarili. May naisip siya, tibok ng puso, kaya sinabi ko po ay uttermost, sapagkat it is the priority. May inuuna pa rin na itinitibok ng puso si David na gusto niya sanay kung hindi man mauna ay hindi mapabayaan. Nandiyan ka kayo? Ano kaya yun? Ang bahay ng Panginoon. Kung kayo'y may mga bahay na, itibok niya rin sa inyong pusong gumanda ang bahay ng Panginoon. Yung inyong mga pangako doon, mga kapatid, ay inyong tuparin. Huwag kayong maglikat sa pagtupad sa inyong pangako. Basahin po natin ang 2 Samuel chapter 7 verse 2. Isa-isahin natin yan. Anong ibig kong sabihin para kayo makaunawa? Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, sabihin mo kay David, ha? Tingnan mo ngayon. Sinabi ni David sa propeta, tingnan mo ngayon, Nathan, ako'y tumatahan na sa isang bahay na sedro. Ngunit, ang kaban ng Diyos ay nananahan sa loob lamang ng tabing. Gaano ba kahalaga mga kapatid ang Ark of the Covenant? Basahin po natin ang 2 Samuel chapter 6 verse 11. Verse 2 muna. Ang unang naisip na David nung siya'y hari na at may bahay, gilot, stable na ang kanyang buhay, ay maibalik ang arko ng tipan. At bumangon si David at yumao na kasama ng buong bayan na nasa kanya mula sa Baal-Huda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan sa makatuwid bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Diba doon sa tabernakulo, ito ay naroon sa tolda, sa kabanal-banalang dako, natalo sila sa gera at kinuha ng Pilisteo ang tabernakulo, ang Ark of the Covenant na pinagmumulan ng kanyang kaluwalhatian, pangalan at dangal. Say amen. Nawala sa kanila, kaya nagkamalas-malas. Kaya naisip ni David, para hindi lang siya tatay ang pagpalain, ang gusto ni David, upang ang buong bayang Israel ay pagpalain, ibalik ang kaban ng tipan. Hindi lang sa Israel, hindi lang maialis sa Filistea, kundi maibalik sa bahay ng Panginoon. Say amen. At ngayon mga kapatid, tingnan po natin sa verse 3. Sabi po dyan, at kanilang ikinarga ang arko ng Diyos sa bagong karuwahe at dinala ng mga sundalo at nagkantahan sila, tatalon tayo mga kapatid. Nabigo si David.
Dahil natumba ang karuwahe, si Uzay humawak, bawal hahawak sa Ark of the Covenant ang hindi Levita. At pinatay ng Panginoon itong si Uza. At nalungkot si David dahil sa disgrasyang nakapatay pa siya ng isa. Pero hindi siya sumuko. At ang tanong niya mga kapatid, sa verse 9, basahin niyo po. And David, at natakot si David sa Panginoon sa araw na yon, at kanyang sinabi, paano madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin o sa kanyang nasasakupan bilang hari? Verse 10. Sabi po dyan, sa gayoy, hindi nailipat ni David ang kaban ng Panginoon sa kanya, sa bahay ni David, kundi iniliko ni David sa bahay ni Obed-Edom na Giteo. Ano? Ang nangyari nung ang Ark of the Covenant ay na kay Obed-Edom. Next verse please. At ang kaban ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-Edom na Giteo na 3 buwan malo. At pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. Noong unang panahon bago sila gumera, ay nasa unahan ang Ark of the Covenant. At lagi silang nagtatagumpay. Noong unang panahon ay bumababa ang ulap ng Diyos mula sa langit sa umaga sa tapat ng Ark of the Covenant pag sila'y nagmamarcha. Paggabi ay bumababa ang apoy mula sa langit sa tapat ng Ark of the Covenant. At naramdaman ng mga Israelita na kailangan ang sagisag ng Diyos ng kanyang sikay na glory at ng kanyang tagumpay na ang Ark of the Covenant ay hindi po pwedeng manatiling wala sa bayang Israel. Say amen. At yun ang desisyon ni Haring David, ibalik. Ngayon, si David ay nagpasya. Gagawin natin ang paraan na maibalik ang bahay ng Panginoon. Ito po ang ating pagbabasa. Tingnan niyo po ang talata, mga kapatid, sa verse 17. And they brought in 17, at kanilang ipinasok ang kaban ng Panginoon at inilagay sa kanyang dako sa gitna ng tolda na itinayo ni David, at naghandog si David ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng ating Panginoon. What's the first concern of David? His priority to be preferred by David is to get back the Ark of the Covenant. Second, di naibalik na. Naibalik na. May bahay na siya. May kaharian na siya. Nagkasundo na. Mayaman si David. May problema pang isa. Chapter 7. Anong gusto niya? Verse 2. Chapter 7, verse 2. Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, tingnan mo. Damahin niyo yung expression ni David, ha? Tingnan mo ngayon. Ako tumatahan sa isang bahay na sentro. Ngunit ang kaban ng Diyos ay nananahan lang sa loob ng mga tabing. Bagaman ang desire ni David ay hindi na isa katuparan sa kanya sapagkat siya may maruming dugo sa pagdadanak ng dugo. Kaya si Haring Solomon ang nakapagtayo ng bahay ng Panginoon. Sabihin mo kay David, hinahangaan ko ang tibok ng puso mo na ayaw mong ikaw lang ang umangat. Hey! Ayaw mong ikaw lang ang umasenso. Hey! Kasama sa prioridad ng tibok ng iyong puso, ang kaban ng tipan at kaluwalhatian ng Panginoon, ang Diyos ay hindi lamang manahan sa isang tirahang tabing or tolda o sako-sako, kundi maitira ang Ark of the Covenant sa isang kahangahangang bahay ng Panginoon. Amen. What is my message for that emphasis? Listen to this.
All of us is thinking of a future in life. Are you thinking about your future? Yeah. But when we prioritize God's concern, we can be assured by heaven's economy in generosity, in luxury, and in continuity. Ang mayamang langit ang magpapala sa kanyang mga tao. Ang Diyos ay generoso sa langit. Hindi nababangkarot at nananakaw ang ghost project ng langit. Maluho ang Diyos sa langit. At tuloy-tuloy ang Diyos magpala sa kanyang mga anak. Paano mangyayari? God's plan is better than yours. So my advice, please, and prioritize the concern of our King. Siguro relate na relate si Malu. Dahil noble din talaga ang heart na nasa puso ni Bon. Pag ako'y namatay, magpapagawa kayo ng bahay. Ganito ang yari sa taas. Ang taas ay may prophet's chamber. Wag na hindi nyo tutuparin yan. At ang tatlong magkapatid, mag-iina, ay inilaban sa pananampalataya ang will and testament ni Bon. Ang unang nakinabang sa prophet's chamber ay si Jeto. Hello! Sabi ko kay Malu, ipagpepre kong matapos ito, maging magandang bahay mo, may pagmamalaki, at magkakaroon ka ng sense of fulfillment and sense of dignity na ang Diyos ay tapat sa inyo. At dahil sinunod nila yon at pinagpala ang Panginoon at ang lingkod, makinig kayo sa akin. Kahapon lang, pinakain kami ng pizza at Coke. At binigyan niya ang Panginoon ng 50,000 na pledge para sa ating building. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ang concern mo yung gusto niya, hindi ka madidihado sa buhay. Hinahamon ko kayo mga nangako at hindi pa nakapangako, mangako ka ng iyong tuparin. Unahin mo ang gusto ng Diyos. Sa Tagalog, David's blessing is uttermost. Ibig sabihin ng uttermost, lumaganap at lumawak at nagtagal at naging masagana. Sabi ni Nathan, sabi mo kay David, maganda ang kanyang intensyon, pero dahil siya'y may kamay na nagbubo ng dugo sa gera, hindi sa kanya matutupad. Nag-aabang ba kayo? Hindi sa kanya matutupad. Pero matutupad pagkamatay niya. Wala na siya. May magpapatuloy ng kanyang kaharian. Wala ang susunod sa kanya, may magpapatuloy ng kanyang kaharian. Tingnan niyo po ang verse 12. Basahin po natin. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16. 2 Samuel chapter 7. Siguro mas magandang basahin natin verse 9. Bibilisan ko lang, intindihin niyo na mabilis ha. At ako David ay sumasa iyo saan ka man na paroon. Nangyari sa kanya? Amen. At aking inihiwalay lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo. Nangyari sa kanya? Amen. At gagawin kitang isang dakilang pangalan, gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. Nangyari sa kanya? Amen. Next verse please. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayang Israel. May capital of worship, Jerusalem. At aking itatatag sila, ang mga taong nasasakupan mo. Ang mga miyembro ko'y pagpapalain ng Panginoon upang sila'y magsitahan, sa kanilang sariling mga dako. Amen! Huwag niyo itong tulugan. Amen! Blessing ang pinag-uusapan natin at
at hindi dapat kinatutulugan yan. Pinangako ng Panginoon, magsisitahan ang lahat kong mga miyembro sa kanyang-kanyang mga sariling tahanan o dako. At huwag nang magbabago pa o mag-iiba pa sila sa Panginoon. Ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una, verse 11 please. At gaya mula sa araw na aking halalan ng mga hukom ang aking bayang Israel at aking papapagpahingahin ka, David, sa lahat ng iyong mga kaaway, peaceful nation, hindi katulad ng Pilipinas. Bukod sa rito ay isinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Nagkabahay ba siya? Say amen. Alright, hindi tapos na. Okay na si David. Pwedeng buntot niyang hila niya. Okay na ako. Bahala na kayo. Kung kayo bagay nagkalugi-lugi o walang bahay ng Panginoon, magkagiba-giba, makasira-sira ang harapan, wala akong pakialam. Basta okay ako. Pero kay David, hindi okay. I said, kay David, hindi okay na hindi ayos ang Panginoon. Ang bahay ng Panginoon. Verse 12. Pagka ang iyong mga araw ay naganap, namatay ka na, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon si Solomon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Next verse please. Kanyang ipagtatayo ng bahay, simbahan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian. Gaano katagal? Magpakailanman. Verse 14. Tingnan nyo, lamnamin ninyo yung pagpapala. Ako'y magiging kanyang ama. Sabihin nyo ngayong umaga, Lord, say it again, Lord, ikaw na ang tatay ko. Ako'y anak mo. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak kung siya'y gumawa ng kasamaan. Wala naman perpekto sa atin. Si David nagkasala, si Solomon nagkasala, si Abraham nagkasala, ako nagkasala, si Moses nagkasala, si Jesus lang ang alam kong hindi nagkasala. Amen. Amen. Mga kapatid, sabi rito, aking itutuwid o sasawisin siya ng pamalo ng mga tao. May consequences at ng panghampas ng mga anak ng tao. Magigiba ba sila? Mawawala ang pagsama ng Diyos at ang relasyon? Hindi. Next verse. Ngunit ang aking kagandahang loob, Kiko, ay hindi mahihiwalay sa Kanya. Gaya ng aking pagkaalis. Uy, inalis kay Saul, pero hindi inalis kay David. Inalis kay Saul, pero hindi inalis kay David. Amen. Walang hanggan kung magmahal ang Diyos. Lagi kong sinasabi, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Husayin mo ang relasyon sa Kanya. Huwag mong pabayaan ang gawain ng Panginoon. Unahin mo siya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung mga kailangan nyo, and all these things shall be added unto you. Sabi dito na aking ialis sa harap mo. Nawala na si Saul, pero nandyan ka pa. At kahit patay ka na, ang apil yung David. Gusto niyo malaman, Micah? Hanggang kailan nagtagal ang kaharian ni Haring David? Taas ang kamay na gustong malaman at curious. Taas. Hanggang ngayon, ang tawag sa hari sa Israel, David. Kung sa Egypt, ang tawag ay Pharaoh, sa Israel, ang tawag doon ay David Benjamin Netanyahu, David Godelberg, David Gugurion, David Yasankako. Lahat ng yan ay from generation to generation mula sa lahi ni David. Mayaman ang Israel, masagana ang Israel, makapangyarihan ang Israel, matagumpay ang Israel. Why? Merong pinagtitingnan ang Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon kay Solomon, patatatagin ko ang iyong kaharian kung ikaw ay lalakad ng katulad ng aking anak na si David.
Patatatagin ko ang iyong pamilya kung ikaw ay lalakad ng katulad ng aking lingkod na si David. Pagtitibayin ko ang iyong pangalan at apelyido hanggang sa kaapo-apuhan mo kung ikaw ay lalakad sa aking lingkod na si David. Oh mga kapatid, we are connected with that Davidic covenant na kung paano tayo ugnay sa espiritual, meron mas mahusay pa kay David. Walang iba ang Panginoon Kristo. Ang sabi niya, ako'y naparito para kabigyan ng buhay at ang buhay na ipinapangako ko ay buhay na masagana. Yan ang pagpapalang walang katapusan. Hello? Ang sikreto? Tapusin natin ang simbahan natin. Kung kinakailangan mangutang ka, nangako ako sa Panginoon Nobyembre, mag-uumpisa na tayo. Ang unang wave ay 150,000. Yan ay isang materialist pa lamang. Wala pa tayong pang-labor. Magtulong-tulong tayong pagandahin ang ating simbahan. Kahapon ay tumawag na naman ang papuwin yung gani friend of mine. Ano? How's your air condition? It's only one you can afford. I'm so excited. I'll be visiting you sometime February. And I want to see your sanctuary fully air conditioned. Please, don't be so complacent. Yan ang sabi niya. Tayo na rin mga kapatid ang nagsasara ng pinto para hindi tayo pagpalain. Pagka madamo tayo sa gawain ng Panginoon, huwag na kayo magtapon ng pera kung saan-saan mga aktibidades ng sanglibutan, ng mga parapol, papiesta, araw ng mga patay, araw ng mga buhay, at mga exchange gift na muni-muni ito mga kapatid, na laging gusto mo ikay tumanggap, ikaw naman ang magbigay sa Panginoon. Hello? Huwag nating itapon ang perang ipinagkatiwala sa sariling kapritsyo. Unahin muna natin. Yung tanong gulong, o tawag doon, yung baka na bilog, tawag doon, bering. Ilagay mo mga kapatid, doon sa direksyong Luzon. Tapos aahon, tapos lulusong. Ilalagay mo rin yung isang bearing na nag-umpisa mga kapatid sa kaunting lusong, tapos aahon ng dahan-dahan, mataas ang inahon, at biglang lulusong, at biglang aahon. Anong ibig sabihin? Mas mabilis makarating sa tugatog ng tagumpay. Yun na una naghirap kaysa inunang sarap. Hindi nyo ako mababatikos na katulad ako ni Romualdez na mangangamkam ng pera. Hindi. Kung hindi ako bigyan ng prayer and fasting, hindi ako magkakasasakyang akin. Wala akong inisip. Unahin ang bahay ng Panginoon. Ang gaganda ng bahay ninyo. Pero ang bahay ng Panginoon natiling nakatiwangwang. Ang tagal niya ng pinagpala. Hindi man lang naging point number 2 ang kahulugan ng blessing niyo. David's blessing is uppermost. It is the priority of David that preferred to build the house of God first, kung tutuusin. Lastly, nandiyan pa ba kayo? Bibilisan ko na ho ito. The blessing of David is innermost. Ang pagpapala ni David, kung bakit siya pinagpala, basahin mo kung ano ang nakalagay sa kanyang puso. Maraming umasenso, kurap, nakaw, panlalamang, pandaraya. Pero si David ay pinagpala. Anong dahilan? Bakit siya pinagpala? Sapagkat basahin mo kung ano ang nasa tayo ng kanyang puso. Innermost.
It is the prayer of praises to God. Ang laman ng kanyang puso na siya'y pagpalain, mga kapatid, kahit di pa pinagpapala. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me, who forgiveth all of my sins and iniquities, who healeth all of my diseases, who giveth good foods upon my mouth, who conquered all my enemies for us to live in peace. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Tingnan niyo mga kapatid, paano siya manalangin? Ang panalangin niya ay ang kapahayagan ng kanyang puso at nagpupuri siya sa Diyos. Matapos siyang magtagumpay sa gera, nagdusa, binantaan, at siya'y umasenso, naging hari. Itong si David ay nagpahayag ng laman ng kanyang puso ng pagpupuri. 2 Samuel chapter 7 verse 18. Bibilisan na natin. Hello, pagod na kayo. Ako hindi pa ako pagod pag-usapan ng pagpapala. Gusto ko ito eh. Na magkagayong mangharing si David ay pumasok. Saan siya pumasok? Doon sa templo na tolda. Rose, basahin mo sunod. Wow. Yung puso ni David ay malapit sa puso ng Diyos. Umupo siya sa harapan ng Panginoon. Di ba si Diyos? Meron kaming gustong pag-usapan. Hindi naman maganda, mag-uusap kami layo-layo o magsisigawan kami. Dahil ang gusto ni David, ang makarinig lamang ng laman ng kanyang puso ay ang Diyos. Kailan mo inupuan ng Panginoon para ipahayag ang laman ng iyong puso? Are you intimate with God? How close you are with your God? Have you ever a perfect time to sit down, relax, and hear God's voice like this? And you feel that God is talking to you so close? Naranasan niyo ba talaga na makipaghuntahan sa Panginoon na parang ang kausap mo ay isang real person, and indeed He is? Amen! Tingnan niyo mga kapatid ang kapahayagan. Sa verse ng magkagayay si pumasok, umupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, it is a prayer praise full of humility. Sino ako, O Panginoon Diyos? Number 2, it is full of faith in God. O Panginoon, at ano ang aking sambahayan? Ako'y iyong dinala sa ganyang kalayong pagpapala. Verse 2, tingnan niyo po. Okay? No. Verse 19, sorry. Verse 19. At ito'y, tingnan niyo yung ganung pagpapala, Brother Jess. Ito'y maliit na bagay lamang sa iyong paningin. Ang payamanin ka na katulad ni Abante, ni Hernandez, ni Rusty, hindi malaking bagay sa Diyos yan. Maliit lang. It is full of faith in God. Yan ang ibig niya sabihin. Number 3, same verse. It is full of wonder and amazement. Ito'y lubos ng kanyang pagkamangha at paghanga. Verse 19b. Ngunit ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sambahayan ng iyong lingkod nang hanggang sa malaong panahong darating. At ito ay ito ba na pagpapalang ito ay ayon sa paraan ng tao o Panginoong Diyos? Alam natin ang tanong ni David na siya'y pinagpala hindi sa paraan ng tao. Siya'y pinagpala kundi sa paraan ng Diyos. Kaya ang kanyang paghanga ay sa Diyos. Number 4. Ang kanyang panalangin na lubos sa pagpupuri, it is full of admiration. Lubos ng kanyang
katuwaan o admirasyon. Ano bang in Tagalog sa admiration, Jessa? Admiration. Paghanga. Humahanga ka ba sa Diyos mo? Basahin mo sa verse 20, please. Come on. Uy. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? What can I ask for more? Sapagat iyong kilala ang iyong lingkod, O Panginoong Diyos. It is full of respect. Verse 21. Dahil sa iyong salita, hindi sa pinag-aralan niyo sa universidad. Hello! Amen. Dahil sa preaching, dahil sa pagtuturo, sa pakikinig ng salita ng Diyos, at ayon sa iyong sariling puso, iyong ginawa ang buong kadakilaang ito upang iyong ipakilala sa iyong lingkod. It is full of respect. Kaya huwag kang tutulog pagka kinakausap ka ng salita ng Diyos, maigsi man o mahaba. Dahil sa pagpila mo sa ayuda ay 8 oras bago ka tumanggap ay hindi ka nainig. Hello! Para kayo makaparahan sa regional ay 18 oras bago mapermahan ang lahat ng requirements. Pero pagka ang Diyos ang iyong hinintay, mga kapatid, it's worth the wait. Irespeto mo ang Diyos kung kailan Kanya pagpalain, huwag kang mainip. Verse 22, it is full of fathom of who God is. Ito'y lubos na pagkaunawa kung sino ang Diyos, kaya't ikaw ay dakila. O Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. Verse 23, it is full of remembrance. May ipinaalaala ang banal na Espiritu kay David kung gaano kabuti ang Diyos kahit nung nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Amen. Tingnan niyo nakaraan. At anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan? Hindi Palestine malo, kundi gaya ng Israel na tinubos ng Diyos sa kanyang sarili na pinakabayan at upang gawin niya ang kanyang isang pangalan at upang igawa kayo ng mga dakilang bagay at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos, past tense, nakaraan, para sa iyo mula sa Ehipto, mula sa mga bansa at sa kanilang mga Diyos. Verse 24, at iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel, past tense, upang maging bayan sa iyo, future tense and present tense, magpakailanman, at ikaw ay Panginoon, ay naging kanilang Diyos. It is full of remembrance. Naalaala mo ba kung gano'ng kabuti ang Diyos ng isang taon sa iyo? At ngayon ba yan pa rin kabuting Diyos na nakikilala mong magpahanggayo? At siya pa rin Diyos na aasahan mo sa hinaharap. It is full of assurance. Verse 24, nabasa na natin. And it is full of reliance. Ito'y lubos ng pagkakatiwala. Verse 25, at ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita ng iyong sanilita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang nasasakupang iglesia o sangbahayan, iyong pagtitibayin nawa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong salita. Talagang himlay na himlay si David sa mga pangako ng Panginoon. It is full of reliance. And verse 26 and 27, it is full of worship and submission. Yan ang laman ng kanyang puso, lubos ng pagsamba at pagpapasakop. Verse 26, please. At dumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel, at ang sambahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. Verse 27,
sapagat ikaw, O Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel ay napakita ka sa kanyang lingkod na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kaya't nasumpungan ng iyong lingkod sa kanyang puso, innermost, na idalangin ang panalangin ito sa iyo. It is full of hope. Verse 28, basahin po natin. Sabay-sabay tayo, ready, begin. At ngayon, O Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan at iyong ipinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Talagang lubos na umaasa si David sa Panginoong Diyos. And lastly, it is full of expectation. Verse 29, basahin natin. Full expectation, ready, begin. Ngayon nga'y kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo. Gusto kong maglingkod lagi sa iyo, sapagat ikaw, O Panginoong Diyos, ay nagsalita at sa magitan ng iyong pagpapala ay magiging ano? Mapalad nawa ang sambahayan ni Ruben, ni Jess, ni Kiko, ni Williard, ni Alvin, ni Jonah, ni Manu, ni Gaylord, ni David. Nais ng Panginoon ang lahat ng sambahayan ninyo ay magpakailanman ay pagpalain ng Panginoon. In conclusion, when we expect man, we fail. But when we expect God, we succeed. Depression is when you keep on thinking about the past. Nadidepress ka ba? Masyado mong iniisip ang nakaraan. Stress is when you keep on thinking about the present. Nai-stress ka ba? Masyado ka nag-aalala sa kasalukuyan. Anxiety is when you keep on thinking about the future. Nababalisa ka ba? Sapagat hinihiram mo ang problema ng bukas. So, to avoid all this, avoid too much expectation from man, but I encourage you, expect so much with God. Tayo tumayo lahat, tayo po'y mananalangin. Baptist, be blessed like David. It's my prayer and my desire. Okay, kasi kaso ngayon. It's my prayer and desire mananalangin na tayo. Let us not grieve the Holy Spirit. Carol, saan mo na buklatin yan? We are in the moment of decision making. Will you allow God to bless you? Hindi ka ba man napapagod sa galing mo na wala namang nangyayari? Sa pangako ng gobyerno at ng tao. Inihimo kita, Baptist, be blessed like David. Lumapit ka sa Panginoon. Ilagak mo ang laman ng iyong puso, Lord. Sa iyo lang ako lubos magpupuri at magtitiwala takas. Kung paano mo pinag-bless si David at inamin niyang galing lang siya sa malansang trabaho ng pag-aalaga ng tupa, naging isang haring pinagpala ng higit sa kanyang inaasahan. Panginoon, pagpalain mo ako. Why don't you come forward and make that your innermost prayer to God with praise? While the music is playing, I encourage you, members, come. Huwag mong isarado sa wala ang mensahe ng Panginoon. Halika rito sa unahan. You talk to God, Lord, bless me. Please, Lord, pagpalain mo ang buhay ko. Halika rito sa unahan, magpakumbaba ka. David's praise is full of humility. Sino ako para magmalaki sa iyo? Halika rito. I want you to be blessed by God.
You kneel down and pray. I'll give the time to talk to the Lord. Irespeto niyo yung nakikipag-usap sa Panginoon sa mga sawa na pagod na sa kahirapan ng buhay at kabiguan. Give them time to talk to the Lord. Kahit dumila tayo bumuka sa panalangin, ang magiging special offering niyo po sa iyong abang lingkod na idadagdag po sa building. Kung ako'y binibigyan ng lagip sa iba, dito po ilagipan niyo ako, mga kapatid, kung mahal niyo ako at ang Panginoon para maidagdag sa building. Hilingin ko si Brother Jess. Tayo magbuka sa panalangin. Kapatid, laksan mo. Okay, tayo po manalangin. Maraming Diyos na magpangyarin sa lahat. Salamat po muli, Panginoon, sa mensahe ng buhay na kami. Kung paano po yung tayo tinaas, kung paano po tayo magpalag. At sa mga Panginoon, ay kanyang mga pangalan. Dahil po, Panginoon, sa lahat na ito, nakapangyarin ng mensahe. Tunay nga Ama, natin sana ay nagiging marami kami sa iyo dahil na namin panalangin lagi sa aming sarili na kung lang. Nakalimutan na yung Panginoon ay panalangin na yung pakarian. Namin po Panginoon ay itutulog kami mapapababa. Sana po Panginoon ay sinipin tayo ng isipan. Dahil panalangin po Panginoon na pinapalang ka sa proyekto ng iglesia nito. Sa mga Panginoon ng ako, sa mga Panginoon kung hindi kami kumalatan, ay mag-serve kayo po Panginoon kung palain mo at mag-serve po upang Panginoon po Panginoon ang ninanari sa iglesia nito. Meron mga Panginoon mga pangarap sa aming buhay na may pahayo sa pagpagandang bahay namin. Kung Panginoon sana ay makaunang maibigay at may pangarap sa iyo upang Panginoon doon ay kumanta po Panginoon ang iyong bahay sa Panginoon. Dahil po Panginoon bawat isa, maging Panginoon ang nagdagdag sa loob sa aming nagpagsalita. Ikaw po Panginoon papala, kung bibigyan ikaw po sigay, may pagpalain po. Pangalan po ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you. Narito pong basket.